Plus News Updates. Mga balita ngayon, 3 NAIA security personnel sinibak matapos masangkot sa tanimbala. ICC Prosecutor's Office no comment sa issuance ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdisenyo ng gumuhong tulay sa Isabela, iginiit na hindi design flaw ang sanhi ng pagbagsak nito. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang 3 empleyado ng Office for Transportation Security o OTS na sangkot sa insidente ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kamakailan ang ibinahagi sa social media ng 69 anyos na si Ruth Ade ang maling paratang sa kanya ng mga tauhan ng OTS na may natagpo ang bala o anting-anting sa kanyang maleta nang dumaan ito sa X-ray machine. Kahit na ilang minuto na lamang at lilipad na ang eroplanong sasakyan nila ng kanyang anak na si Kai patungong Vietnam, nagpumilit umano ang mga security personnel na pumunta ang mag-ina sa opisina, ngunit tumanggi ang mga ito. Ilang sandali ay dumating ang supervisor at sinabing hindi sa maleta kundi sa handbag sila may nakitang bala, ngunit nang inspeksyonin ay wala umanong nakitang iligal na item. Kasunod nito ayon kay Ruth, kinausap na sila ng DOTR para tulungang makapaghain ng kaso laban sa mga nasabing personnel. No comment ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC tungkol sa ulat na inisyu na ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC-OTP, hindi ito nagkokomento sa ongoing investigations at wala itong komento sa nasabing ulat. Kahapon nang umugong ang bali-balitang inilabas na ang arrest warrant kasabay ng pagtungo ng dating Pangulo sa Hong Kong para makipagkita sa OFWs. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte na batid niya ang nasabing ulat at matagal na anya siyang hinahabol. Buwelta pa nito, ginawa niya ang lahat para maging mapayapa ang buhay ng mga Pilipino at kung mapatunayan mang totoo ang alegasyon, binigyang diin niya na ginawa niya ito para sa mga kababayan. Si Duterte ay iniimbestigahan ng ICC sa posibleng paglabag sa crimes against humanity sa naging giyera kontra droga ng kanyang administrasyon at extrajudicial killings sa termino niya bilang mayor ng Davao City. Pumalag ang structural designer ng Kabagan Santa Maria Bridge sa nagsasabing ang maling disenyo ng tulay ang naging dahilan ng pagbagsak nito. Ayon kay Engineer Alberto Cañete na tinaguri ang bridge expert, sumunod ang istruktura sa Bridge Code of the Philippines. Paliwanag pa nito na gawang makatawid ng truck sa 9 na arko ng tulay bago bumagsak sa ika-10. Aniya, kung mali ang disenyo ay sa pagtawid pa lamang ng truck sa unang arko ay babagsak na ang tulay. Dagdag pa ng engineer, posibleng may naiba sa konstruksyon o pagkabit ng mga koneksyon ng tulay. Malaki rin umano ang tsansa na overloaded ang truck kaya hindi ito kinaya ng tulay. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa gumuhong tulay na design flaw ang sanhi ng insidente. In thy name. 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 Showing po ito, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, kung kami fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.